Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ito ay ang pagpapatuloy ng ating topic para sa linggong ito ng pamagat ay Our Spiritual Food, Our Spiritual Rock, and the Contents of the Lord's Table. So malalaman itong mga salitang ito. Amen. So ang schedule natin ngayon ay siyempre week 16, day 3. Mabilis ang araw. Amen. So magbabasa na ako. At siyempre babasahin ko rin yung Roman number 2 ng outline. Okay. Christ has been crucified to become a spiritual rock that follows his people. This following rock is the resurrected Christ as the life-giving Spirit who is always with the church to supply his believers with the water of life. Amen. So, tandaan nyo, ang Panginoon lagi nating kasama sa church life. So, pag ikaw ay nag-church life, ang Panginoon ay palagi nating kasama. At ang kanyang responsibilidad ay ang tustusan tayo ng tubig ng buhay. At ang tubig ng buhay ay sigurado sapagkat hindi tayo iniiwanan ng crucified Christ na sinasagisag ng bato na nabiyak. Amen. So pupunta na ako sa babasahin natin. So meron tayo ditong dalawang verses. Amen. 1 Corinthians 10:4. And all drank the same spiritual drink, for they drank of a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. So isipin mo itong batong ito, sumusunod sa kanila. Hindi sila yung sumusunod sa bato, kundi yung bato sinusundan sila. Ang ganda ng ng pagsasalarawan nito. At ang batong ito ay si Kristo. So walang physical na bato na susunod sa iyo. Pero may isang spiritual na bato na walang iba kundi si Kristo na sumusunod sa kanyang bayan. Sipin mo, mula nung lumang tipan, hindi niya iniwanan yung kanyang bayan sapagkat nasa kanya yung tubig ng buhay. Sumusunod siya upang painumin sila. Sapagkat kung walang inumin, syempre mamamatay itong mga tao. Kaya nasa kanya ang buhay at kasaganaan ng buhay. At ang mga Israelites naman, sila ay uminom ng pare-parehong spiritual na inumin. At kanilang ininom ang spiritual na bato. So for they drank of a spiritual rock. Spiritual na bato yung kanilang ininom. So walang bato na pwedeng inumin. Si Kristo lang. At yan ay ang Kristo na naipako at nabuhay na muli, naging espiritong nagbibigay buhay. Amen. So yung pangalawang verse dito, Numbers 28, take the rod and gather the assembly and speak to the rock before their eyes, so that it will yield its water. Thus you shall bring forth water for them out of the rock, and give the assembly and their livestock something to drink. So, paano ka ba iinom dito sa batong ito? Paano ka iinom? Sabi niya, dalawang bagay ang kailangan mong gawin. Sabi niya, take the rod. Okay? Speak to the rock. Okay. Take the rod, speak to the rock. Tandaan nyo yan. Paano ka iinom sa Panginoon? Take the rod. Speak to the rock. So, yun ang pamamaraan. Mamaya ipapaliwanag natin what is to take the rod and speak to the rock. Amen. Amen.
Tapos maganda rin dito ang instruction niya. Sabi niya kay Moses, give the assembly and their livestock something to drink. Bigyan mo sila ng tubig. Bigyan mo sila ng maiinom, sabi niya kay Moses. Ang ganda, hindi ba? Huwag mo silang sermonan. Huwag mo silang pagalitan. Bigyan mo sila ng tubig. No, para makainom sila at ang kanilang mga alaga. So mga kapatid, alam nyo kasi tayo mga naglilingkod sa Panginoon, ito yung pinaka-main responsibility natin eh. Magpainom. Magpainom. No, Brother Danny, paano ba maglingkod sa Panginoon? Simple, magpainom ka palagi. Sa meeting, magpainom ka. Sa home meeting, magpainom ka rin. Pag nag-visit ka, magpainom ka rin. Pag may service meeting, magpainom ka rin. Yan ang pinaka unique na gawain ng lahat ng mga kapatid. Magpainom. Amen. Ng tubig ng buhay. Amen. Magbabasa na ako. As the spiritual rock, Christ follows the believers to give them the spiritual drink. The spiritual drink in 1 Corinthians 10:4 refers to the living water that flowed out of the cleft rock, typifying the Spirit who followed out of the crucified and resurrected Christ as our all-inclusive drink. Amen. So, dito binabanggit sa atin na si Kristo ang spiritual na bato na sumunod sa kanila. Kung tutusin, binanggit pa rin ni Paul ito eh. Sabi niya yung spiritual na bato na sumunod sa mga Israelites ay si Kristo. Kasi sa lumang tipan, hindi mo naman ma-explain eh, paano yung bato sumunod sa mga Israelites. Bato yan eh. At physical na bato yung pinukpok ni Moses na nabiyak at bumukal ang tubig ng buhay at uminom sila mula doon sa bato. Pagkatapos sinabi na yung bato sumunod sa kanila. Maski anong isip na gawin mo, hindi mo maiintindihan na paano yung bato na yan ay sumunod sa kanila. Kaya ang mga spiritual na bagay hindi kayang arukin ng ating kaisipan eh. Pero maganda, sa New Testament, naging malinaw tayo na itong batong ito ay si Kristo na sumunod sa kanila. Siyempre si Kristo sa panahon natin, sumusunod sa atin. Kasi siya ay espiritu. San man tayo dumako, susunod siya sa atin. Sasama siya sa atin. At siya ang magiging tustos natin. Kaya ito yung spiritual na bato na tinutukoy sa lumang tipan ang bato na pinalo, na biyak at kung saan yung tubig ay dumaloy palabas. At sa bagong tipan, sinasabi ni Paul, yung bato na yun, tinuturo niya, si Kristo yun. Siya yung sumunod sa mga Israelites, saan man sila magpunta. Kasi isipin mo, kung yung bato hindi sumunod sa kanila, mamamatay sila. Siya lang yung source na pinanggagalingan ng tubig na pwede nilang inumin. Paano mabubuhay ang tao pag walang tubig? Imposible. Pero yung bato, sumunod sila. Pinainom sila dito, sila ay naglakbay. Siyempre, naiwan yung bato. Pero hindi naiwan yung bato, sumama sa kanila. Kasi pa natin yan. Panginoon, salamat sa iyo. Lagi kang sumasama sa amin. Kung wala ka, wala kaming tustos ng tubig ng buhay. No, kawawa naman kami. Amen. Siyempre, yung bato na yan ay ang napako sa krus na Kristo. So, yung pagkapalo, yan ay sumasagisag sa crucifixion. Pinalo. No, nabuksan yung bato. Kung hindi na-crucified ang Panginoon, hindi mapapalaya yung tubig ng buhay na nasa Kanya. No? At siya ay nabuhay na muli, naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya siya yung katuparan ng tubig ng buhay.
At ang realidad ng tubig ng buhay ay ang Espiritu. At binanggit din niya ng Panginoon sa I think sa Matthew, sa mga gospel, sabi niya, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. No? At kayo ay hindi na muling mauuhaw. Tapos sinabi doon, okay, yung tubig, okay, na ibibigay niya ay ang Espiritu na tatanggapin nila. Subalit, wala pa yung Espiritu nung panahon na yon sapagkat siya ay hindi pa naluwalhati. Yung luwalhati, yun yung crucifixion. No? So, ibig sabihin, nung nandito pa ang Panginoon, wala pa. Kasi hindi pa siya na-crucify. Pero pagkatapos niyang mapako sa krus at mabuhay na muli, naging laan na yung tubig. Ang ibig sabihin, yung Espiritu andun na. Amen. Amen. In his crucifixion, Christ, as the living spiritual rock, was smitten by the authority of God's law in order that the water of life in resurrection could flow out of him into the redeemed people for them to drink. We should all drink the same spiritual drink and should not drink anything other than the all-inclusive Spirit. Amen. So, walang ibang inumin kung hindi ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Anong ibig sabihin nito? Dapat huwag kang uminom ng mga tubig ng sanlibutan. Ang sanlibutan, may balong din yan. Pero hindi yan ang inumin natin. No? Kaya sinasabi rito, tangi lang. No? Ang Panginoon bilang Espiritong nagbibigay buhay ang dapat nating inumin. Sapagkat ang pag-inom dito ay sumasagisag din sa pagtatamasa. Nang ibig sabihin, si Kristo lang ang tanggapin mo para sa pagtatamasa mo. Siya lang ang dapat magpasaya sa iyo. Siya lang ang dapat magbigay ng aliw, kaluguran, no, sa buhay mo. Huwag mo yang kunin sa ibang bagay. Sapagkat kung kinuha mo yan sa ibang bagay na hindi si Kristo, umiinom ka ng tubig na hindi si Kristo. So, yun yung ibig sabihin nito. Amen. Ang Panginoon, okay, ay napako sa krus. At siya ay pinako ng makatwirang kautusan ng autoridad ng Diyos. Upang sa pamamagitan niyan, maidaloy palabas ang tubig ng buhay. Kaya yung tungkod na ginamit para paluin yung bato, sumasagisag siya sa autoridad ng makatwirang Diyos. Okay, sa autoridad ng kautusan o Okay, so in English, minsan mahirap i-translate. Sabi niya, he was smitten by the authority of God's righteous law. Okay, siya ay pinalo ng autoridad ng makatwirang kautusan ng Diyos. Okay, so yun yung sinasagisag nung rod na ginamit. Ibig sabihin, yun yung batas. No, yun yung makatwirang batas na ginamit ng Diyos, no, upang i-crucify ang Panginoon. No, sapagkat ang kautusan, ang katwiran. No, at yan din ang naging autoridad ng Diyos upang ipako niya si Kristo. At ito ay sinasagisag ng tungkod sa lumang tipan. Sapagkat kung hindi ipinalo yun doon sa bato, hindi lalabas yung tubig. Kung ang Panginoon hindi ipinako sa krus, hindi siya na-crucified, hindi mailalabas yung tubig. Kaya yung crucifixion ng Panginoon ay naging daan. No? Nakatulad ng paglalarawan, kung yung bato ay buo, hindi lalabas yung tubig. Kailangan magbiyak siya sa pamamagitan ng pagpalo ng tungkod. Kasi yung mga spiritual na bagay, merong mga physical na pagsasalarawan yan para maintindihan natin
yung mga spiritual na bagay. Sapagkat hindi ganun kadali maintindihan eh. Kaya kailangan ng mga pagsasalarawan, kailangan gamitin yung mga Old Testament, kailangan mangyari yung mga history, no? At mula sa mga history, makapasok ka naman sa mga kapaliwanagan nitong mga bagay na ito. Amen. So today's reading na ako. Okay, so tapusin ko pa muna. Sabi niya, Amen. His side, okay. His side was pierced, and the living water flowed out for God's people to drink. This living water is the water of life and resurrection, the all-inclusive life-giving spirit as the ultimate issue of the triune God. So meron pa rin isang pagsasalarawan dito bukod doon sa bato. Kung natatandaan nyo, nung ang Panginoon ay nakapako sa krus, tinusok ng sibat yung tagiliran niya. At mula doon sa sugat na yan, lumabas yung dugo at tubig. So yun, merong ibig sabihin, yung dugo, yun yung redemption. No, tayo ay tinubo sa pamamagitan ng dugo na dumaloy. Pero bakit hindi lang dugo? Bakit pati tubig lumabas? Yun naman ay sumasagisag sa buhay, no, na napalaya mula sa pagkapako ng Panginoon sa krus. At yung tubig na yan, no, yan ang tubig ng buhay na sinasagisag ng Espiritu. No, kung hindi siya napako doon, no, hindi dumaloy palabas yung tubig mula sa kanyang tagiliran. Yung bato kung hindi pinalo, hindi lalabas yung tubig. Kaya sa kabuuan, no, ang pagkapako sa krus ng Panginoon ang naging sanhi, no, na ang buhay na sinasagisag ng tubig ay napalaya, napadaloy. No, kaya itong mga paliwanag na ito, kailangan malaman natin upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga spiritual na bagay. Amen. Today's reading, the trouble in Numbers 20, 2-13 was caused by the shortage of water, which typifies the spirits of life. In type, this shows that whenever God's people are short of the spirits of life, they will have problems. When God's people have an abundance of the Spirit, their problems among themselves and with God are solved. O yan naman, yan yung situation ng mga tao. So sa lumang tipan, yung bayan ng Diyos, nagkagulo. Nagkagulo sila. Nag-murmur sila, halos magwala sila. Diba? Pinagalitan nila si Moses. No? At ang gulo ng sitwasyon noon. Ang dahilan, walang tubig Walang tubig. Kaya nagkakagulo yung mga tao, nagkakatalo-talo, para bang nagre-rebelde. Walang tubig na mainom. So, magagalit ba kayo sa mga tao pag ganyan? Dapat hindi. Natural lang yan. No, wala silang tubig Kaya hindi mo maalis na magkaganyan sila. At ang Diyos hindi nagalit. Naiintindihan ng Diyos yung sitwasyon ng tao. Hindi mo sasabihin na ang gulo nyo, ang ingay nyo. Reklamo kayo ng reklamo. Wala nga tubig So yun yung eksena. Kaya sinasabi sa atin, okay, ganito. Kung minsan tayo mga believer, magulo din Di ba? Gulo natin. Isa sa church life, nagtatalo-talo, nag-aaway, hindi nagkakasundo, nagkakainitan ng ulo. Alam niyo ba kung ano dahilan? Wala kayong espiritong sapat. Walang sapat na espiritu na iniinom. So yun yung pala dahilan. No, kumusta yung inyong church life? Okay, wait lang.
So mabuti merong ganitong pagsasalarawan. Kung minsan naaapektuhan din tayo eh. Ba't ang gulo ng church life namin dito? Bakit mga kapatid nagtatalo-talo? Oh, ganito, ganun. Dito pinakita sa atin ang ugat ng gulo ay walang sapat na tubig. 'Di ba? Kaya inutusan ng Diyos si Moses. Bigyan mo ng tubig yung mga yan, mananahimik na yan. Tama naman. Kaya mga kapatid, kung magulo ang church life, ito ay isang pagpapaalala at indikasyon na walang sapat na tustos ng Espiritu. Huwag mo na isolve yung problem. Magpainom ka na lang. Kaya minsan nakita ko after ng Lord's Table meeting, nag-inuman. Di ba sa Lord's Table meeting, pagkatapos niya, nag-inuman. Nagpalaya ng tubig, nagpainom si brother ganito. Naku, pagkatapos ng meeting, ang saya ng tao. Walang gulo. Pero pag nauhaw na naman yung mga yan na naman. Ganun lang naman yung church life para sa akin. No, kung minsan nagkakagulo, magpainom na tayo. No, magpalaya ng mga malulusog na pagtuturo ng ministeryo bilang tubig at tustos sa mga kapatid. No, huwag tayo mainis sa kanila. Ganyan talaga. Shortage of water yan, ibig sabihin. Amen. So in Exodus 17, Moses struck the rock with his rod, and water flowed out of the people for the people to drink. This rock was a spiritual rock that followed God's people in their journey through the wilderness. This signifies that Christ has been crucified to become a rock that follows his people. This following rock is the resurrected Christ as a life-giving spirit, who is always with the church to supply his believers with the water of life. Amen. So, yun yung kwento. Yun yung kwento. Ang mga Israelites, sila ay nadala sa ilang, sila ay naglakbay dyan. No? At sa lugar na yan, dalawa lang ang binigay ng Diyos sa kanila, mana para makain. Yung tubig, kailangan doon sa bato manggaling. So, hindi ito tubig na galing sa ilog. Wow, di ba? Naisip ninyo? Bakit sa bato nang galing yung tubig? Yan ang isipin mo. Bakit hindi na lang dinala sila sa isang balon, hinukay at mula dyan kumuha ng tubig? Bakit hindi ganun yung paraan ng Diyos? Bakit kailangan merong bato na paluin para makainom sila? Ibig sabihin, napaka-spiritual. Okay, ng eksenang ito. Hindi ito basta na kayang imbentuhin ng tao. Ang Diyos ang gumawa ng disenyo na ganyan. Merong isang bato na kailangan paluin at itong batong ito ay nagbigay ng tubig. At itong batong ito ay sumunod sa mga Israelites. Sino makakagawa niya mga ganyang eksena? At sino makakapaggawa ng ganitong eksena sa kapaligiran? Ang Diyos lang. So, ibig sabihin ito ay isang paghahanda para sa darating na kapanahunan. Yan ay ang pagbalik ng Panginoon. Maging yung kanyang unang pagpapakita. Ibig sabihin na isalarawan na sa lumang tipan. At dumating ang Panginoon dito sa lupa, siya yung realidad ng bato sa lumang tipan. Napako sa krus, naging espiritong nagbibigay buhay upang maging inumin natin hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Amen. Christ has been crucified and the Spirit has been given. There is no need for Christ to be crucified again. There is no need to strike the rock again that the living water may flow. Amen. So yung crucifixion, minsan lang yan. Hindi na yan inuulit-ulit.
Sino ba nagsabi na si Kristo ay taon-taon naku-crucified? Hindi yan ganun. Siya ay napako sa krus ng minsan, nabuhay na muli ng minsan. No? At ang pag-aalaala sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na muli ay ginagawa sa Lord's Table Meeting. No? Sapagkat diyan nakikita natin yung paghihiwalay ng saro at tinapay. Na ang ibig sabihin niyan ay na-crucified ang Panginoon. At ito ay naging alaala sa atin. At inaalala na lang natin. Hindi na natin yan sinasagawa. So wala nang crucifixion itong panahon na ito physically. Wala na dapat magpapako. Wala na dapat magpahirap ng sarili. Tapos na yan. Ito ay panahon ng pag-inom, no, sa Panginoon. Isang beses lang siya na crucified. Kaya yung pagpalo sa bato, dapat isang beses lang ginawa yun. Hindi dapat ulitin yun. Amen. So to receive the living water from the crucified Christ, we need only to take the rod and speak to the rock. Ayun. So, para makainom ka ngayon, dalawa lang ang gagawin mo. Take the rod, speak. Hindi paluin, ha? Speak na. Nung una, pinalo, crucify. Pero ngayon, yung rod, kukunin mo pa rin. Pero hindi mo na ipapalo. Hahawakan mo lang siya at gagamitin mo yung bibig mo. Speak to the rock. So, yan yung paraan ngayon. Gusto mong uminom? Take the rod. Speak to the rock. Ganda. Diba? Oh, Lord Jesus, take the rod. Oh, speak to the rock. Ano to? To. Amen. To take the rod is to identify with Christ in His deaths and apply the deaths of Christ to ourselves and our situation. Yun. Okay. Take the rod. Okay. Ano sabi niya? Identify with Christ. Makiisa ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng take the rod. Makiisa ka sa Panginoon. No? Sa kanyang kamatayan. Okay? At i-apply mo ang kamatayan ng Panginoon, no, sa lahat ng bagay sa buhay mo. So, ito yung pagrarana sa krus ng Panginoon. So, yun yung una. No? Ang krus ng Panginoon, ang realidad niya ay nasa Espiritu. Makiisa ka sa Panginoon sa loob ng Espiritu. Bumaling ka sa Espiritu, upang sa pamamagitan ng krus, ilagay niya sa kamatayan ang ating natural na buhay, ang laman, at lahat ng ating mga bagay na hindi ang Espiritu. So yun yung una, take the rod. Tapos yung susunod naman, speak. Okay. To speak to the rock is to speak a direct word to Christ as the smitten rock, asking Him to give us the spirits of life. Amen. Based on the fact that the Spirit has already been given, if we apply deaths of Christ to ourselves and ask Christ in faith to give us the Spirit, we will receive the living water as the bountiful supply of life. Speak. Speak. Alam niyo kasi, no? Ito kasi dibinong prinsipyo to eh. Na gusto ng Panginoon magsalita ka eh. No? Sa panig niya, siya yung tagabigay ng tubig. Sa panig naman natin, kailangan hingin natin. So meron ditong verse na nakakote eh. Yung John 4:10. I think ito yung conversation ng Panginoon at nung babaeng Samaritana. No, nasabi niya, kailangan hingin mo, humingi ka ng tubig sa akin. Gusto ba ng Panginoong bigyan tayo ng tubig? Gusto niya.
Pero inaantay niya na magsalita ka at hingin mo ito. Gusto ng Panginoon, ang mga believer marunong magsalita sa Panginoon. Panginoong Jesus, bigyan mo ako ng tubig. Panginoon, namamatay ako sa uhaw. Pakainit ng kapaligiran ko. Di ba? Kailangan ko ng refreshment mula sa iyo. Kailangan sabihin mo sa Panginoon yan. Alam nyo kasi, ito namang kasabihan sa mga Chinese. Sa mga Chinese daw, noon nadidinig ko na to yung baby, inaantay pa nilang umiyak bago nila ibigay yung gatas. Pag hindi umiyak, wag mo bigyan, busog yan. Pero pag gutom na yan, iiyak yan. Maski na anong laro na gawin mo, iiyak pa rin yan kasi gutom na siya. No? So tayo ganun din. Gusto ng Panginoon. Hingin mo yung tubig ng buhay. Panginoong Jesus. Okay. Painumin mo ko. Panginoong Jesus. Kailangan ko ng tubig. Ikaw ang aking tubig. Kapag ganyan ang ating pagsasalita, wow. No? Isang masaganang tustos ng buhay ang dadaloy tungo sa iyo. Kaya sabi nga ng Panginoon, siya ay naparito upang magkaroon tayo ng buhay at kasaganaan nito. At ito ay sa pamamagitan ng tubig ng buhay. Amen. Amen. Based on the fact that the Spirit has already been given, if we apply, okay, nabasa ko na to, so yung next na ako. To sanctify God is to make Him holy. That is, separate from all the false gods. To fail to sanctify God is to make Him common. Amen. So ang Diyos, kailangan pabanalin din natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya banal. Ang ibig sabihin dito na pabanalin mo ang Diyos, okay, ay gawin mo siyang hindi common. Ang Diyos natin hindi pangkaraniwan. Kailangan meron tayong isang attitude, no, na tinuturing natin ang Diyos na banal at hindi pangkaraniwan. Kaya pag tayo dumudulog sa Panginoon, dapat natin malaman at madama na ang ating Diyos ay isang Diyos ng kabanalan. Kaya ito ay tumutukoy sa ating asal sa panahon ng ating pagdulog sa Panginoon, sa panahon ng ating mga paglilingkod, binibigyan natin siya ng karangalan bilang isang Diyos na banal. Kaya yan yung isanctify natin siya. Sapagkat kung tinuring mo ang Diyos na pangkaraniwan, parang yung mga tao, pare, ito. Hindi siya ganun. Kailangan meron tayong isang tamang asal sa harapan ng ating Diyos. Bagamat intimate siya, ang ating relasyon sa Panginoon, napaka-intimate, pero nandun pa din yung ating respeto at pagpaparangal. Panginoon, ikaw lang ang banal. No. Kaya nakita ko maski sila Abraham nung na-meet niya ang Diyos, bagamat si Abraham ay friend of God yan kumbaga sa napakatalik ng kanilang relasyon. Katulad siya sa kaibigan. Pero nandun pa rin yung pagpapahalaga ng Diyos. Nung sila ay nagkakaroon ng conversation, nag-i-intercede siya para sa kila Lot, iba yung attitude ni Abraham. Hindi, sagipin mo naman yung pamangkin ko. Hindi ganon. Kundi kung merong ganitong karaming righteous, Panginoon, gugunawin mo pa ba yung Sodom? Ibig sabihin, ang ganda ng respeto niya, Panginoon. So mga kapatid, kailangan makabuild tayo ng isang tamang approach, okay, pag-asal sa ating Diyos. Yan yung tinatawag na reverend. Hindi tayong reverend. Huwag tayo maglagay ng sign na reverend. Minsan nga kasi nagkakasal ako kailangan ko ng documents. So nilalagay ko Reverend Danilo C. Yun ay sa paper lang. Kaya baka may mga nakabasa niyan. Kasi Brother Danny, Reverend, yan ay formality.
Pero sa totoong buhay, palagi sinasabi ko, I am nobody. No, ang reverend natin ay para sa Diyos. Amen. Amen. So, maganda yung sinabi rito. Okay? So, gusto ko ulitin yun, yung part na yun. Sabi niya, to sanctify God is to make Him holy. That is separate from all the false gods. To fail to sanctify God is to make Him common. No. So maraming mga Diyos, pero mga Diyos-Diyosan kasi. No? At ang Diyos natin ay totoong Diyos. Kaya sineseparate natin siya mula sa mga Diyos-Diyosan. So mga Diyos-Diyosan, niyuyurakan natin yan. No? Yan ay dinudurog at sinusunog natin. No? Sapagat hindi totoong Diyos yan. No? Kapag ginagawa mo yan, maski sa lumang tipan, inutos ng Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan na sunugin, durugin nyo yan. No? Ibig sabihin yan, yan ay isang pagkilala na iisa lang ang Diyos na aking kinikilala. Di ba? At sinasabi ko nga itong Diyos ko, ito lang yung luluhuran ko. Hindi ako luluhod sa iba. Pag Diyos, luluhod ako. Totoo yan. Sa Panginoong Hesus, luluhod ako sa Kanya. Pero sa ibang Diyos, hindi ko iluluhod yung tuhod ko. O, yan ay isang matinding pagkilala, pagpaparangal sa ating Diyos bilang isang banal at tunay na banal ng Diyos. Kaya yan yung sinasabing, pinababanal mo siya. No, hindi mo siya ginagawang banal, kundi ito ay isang attitude na ginagawa natin para sa Diyos natin. No, kailangan matuto tayo. O, ito yung kwento. Amen. In being angry with the people and in wrongly striking the rock twice, Moses failed to sanctify God. In being angry when God was not angry, Moses did not represent God rightly in his holy nature, and in striking the rock twice, he did not keep God's word in his economy. So nakakalungkot, maging si Moses bumagsak pagdating sa bagay na ito. Kailan siya bumagsak? Nung nagalit siya sa mga tao. Di ba? Nagmurmur sila, nagko-complain sila, wala silang mainom, nagalit siya. Nagalit siya. So kung minsan, mag-ingat tayo. No. Galit ba ang Diyos? Hindi galit ang Diyos. No. Si Moses ang galit, hindi ang Diyos. Kaya na-misrepresent niya ang Diyos sa harapan ng tao. Dahil galit siya, ang akala ng mga tao, galit ang Diyos sa kanila. Kasi galit itong kanilang leader So mga kapatid, dapat yung saya ng Diyos na ire-represent natin. Pero may panahon na ang Diyos ay hindi natutuwa. Nung ang mga Israelites ay sumamba sa gintong guya. Diba? Galit ba ang Diyos noon? Galit na galit ang Diyos noon. At bumaba si Moses, nung makita niya, nagkaalit si Moses. Hindi nag-react ang Diyos nung nagalit si Moses. Kasi na-represent niya yung galit at puot ng Diyos na nakita niya ang mga Israelites na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang sinabi ang Diyos doon. At noong panahon na yon, napabanal niya ang Diyos. Pero yung incident na ito, hindi, na misrepresent niya ang Diyos. So yun yung unang misrepresentation na hindi niya napabanal ang Diyos, no, sa harapan ng mga tao dahil na misrepresent niya ang kalikasan ng Diyos. O ito. Amen. Pangalawa, okay, pinalo niya yung bato sa pangalawang pagkakataon. Nako. Alam nyo kasi mga kapatid, pag galit ka, minsan wala ka sa sarili. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo, yung ginagawa mo, kasi ikaw ay puno ng galit. Nakakatakot. No? Sa isang iglap,
bumagsak. Amen. He did not keep God's word in his economy. Sabi ng Diyos, utusan mo yung bato. Hawakan mo yung rod, utusan mo yung bato na mag-release siya ng tubig. Hindi niya sinabing paluin mo. Pero dahil sa galit ni Moses, at tinawag niya yung mga tao na mga rebel. So, hindi niya sinunod, okay, ang Diyos. Disobedience. No? Hindi niya na-represent ang Diyos. Hindi niya napabanal ang Diyos. No? At hindi niya sinunod ang Diyos, no, sa kanyang instruction. Pinalo niya ang bato ng 2 beses. Ito ay hindi ayon sa ekonomiya ng Diyos. No, kaya yun ang nangyari. Thus Moses offended God, both God's holy nature and his divine economy. Because of this, even though he was intimate with God and may be considered a companion of God, Moses lost the right to enter the good land. Hindi siya nakapasok sa good land. Amen. Kaya, ano sinasabi sa atin? Let's learn from history. History repeat itself. Amen. Kaya mga kapatid, kayong naglilingkod sa Panginoon, lalo na, pag galit kayo, hindi ko sinasabing hindi tayo nagagalit. Pag galit kayo, manahimik na lang kayo sa bahay. No? At baka kung ano magawa ninyo. Huwag kayo nanunugod. Pero mga kapatid kasi minsan pag galit, gustong manugod. Mag-ingat kayo. Amen. Ang Diyos natin ay Diyos ng kabanalan. Amen. So, masalamat sa lesson na ito. So, tatapusin ko na siya. Amen. In all that we say and do concerning God's people, our attitude must be according to God's holy nature, and our actions must be according to his divine economy. This is to sanctify him. Otherwise, in words and deeds, we will rebel against him and offend him. So this is a solemn warning sa atin. No, isang babala sa atin na anumang bagay na ating ginagawa, anumang asal, okay, ang ating inaasal, dapat lahat ito ay ayon sa banal na kalikasan ng Diyos at lahat ng mga ginagawa natin ay ayon sa kanyang dibinong ekonomiya. No? So, mag-pray tayo palagi. Kung may gagawin ka, mag-pray ka palagi. Huwag kang gawa ng gawa nang hindi ka nananalangin. No? Kailangan punong-puno tayo ng panalangin at paglapit sa Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, naggagabay sa amin sa lahat ng bagay. Panginoon, sa lahat ng bagay, matuto kami na parangalang ka at pabanalin ka, lalo sa gitna ng iyong bayan. Panginoong Jesus, matuto rin kaming gumawa ayon sa iyong dibinong ekonomiya. So, sa lahat ng pagkakataon, maihayag ka namin sa harapan ng aming mga kapatid. Amen. Salamat, Panginoon.